Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamano. Congratulations muna sa mga nag-champion sa World Slasher Cup. Tatlo sila. Pero on a personal note, gusto lang batiin yung entry na Crossland kasi ang may-ari nito ay yung former congressman at governor ng Kalinga, si Attorney Lawrence Wacnang. Alam naman siguro ng ating mga magbumanok na ako ay taga Kalinga din. So Kong Larry at sa dalawang nag-champion, mabuhay kayo at ipagpatuloy nyo ang tamang ginagawa nyo dito sa larangan na ating ginagalawan. Sa mga nakapanood ng World Slasher Cup, dito nyo makikita yung lagi kong sinasabi na sa performance ng ating mga manok, pati sa mga laban, ang laki ng influence ng kalusugan. Kasi yung sinasabi nating gameness and cutting accuracy, lumalabas ang genetic potential na yan pag malusog ang ating mga manok. May mga pagkakataon doon sa World Slasher Cup, itong nakaraan na ito, na may mga manok na ayaw lumaban sa umpisa pa lamang. Sabi nga nung aking kaibigan na si Jojo Santos Arvejo, na siya rin nagtari nung aking nilaban doon, sabi niya, Dok, ba't kaya may mga manok na nangangayaw? Madalas sabihin ng mga Amerikano na ang sisira sa gameness ng manok, the biggest single factor ay sakit. Sabi ko kay Jojo, malamang may dinaramdam yan. It could be physical, it could be mental, pero ganun pa man, wala sa tamang kalusugan yung mga manok na yan, kaya ayaw lumaban. So dito yung makikita ang importansya na pinag-uusapan natin dito sa programa natin na ang laki ng effect ng kalusugan sa performance ng ating mga manok, hindi lamang sa breeding, kundi hanggang sa sabungan. Tunghayan naman natin ang mga katanungan sa social media, dito sa YouTube, sa FB, pati yung mga text messages na pumapasok. Ito ay karamihan ngayon ang pumasok ay tungkol sa management doon sa range, sa cord, at sa pagtatali ng mga bagong huri na stags. Halimbawa itong kay Edgar Guerrero. Sabi niya, Dok, ilang months po dapat sila talian? At ano ang tamang feeds at ano ang mga supplements na pwede ibigay sa mga bagong harvest na stags? Sana mapansin po. Thanks. Okay, Edgar. Tatlong elemento ang binanggit mo rito. Age na dapat itali, anong klaseng feeds ang ibibigay, at ano ang mga supplements na dapat maibigay sa mga bagong tali na stags. Okay, age. In general, mas gusto ng ating mga breeders na mas matagal ang ating mga manok sa range. Kaya yung iba, umabot ng 6 months hanggang sa hindi sila nagpapaluan. Pinapawalan na nila ito para maganda ang development ng mga manok sa range. Yung ating idol na si Biboy Enriquez, mas gusto niya mas matagal nakaalpas yung mga manok. Pag magsi 6 months na o may naglalaban na, doon pa lamang magtatali. Ganun pa man, may mga breeder din tayo na dahil sa kakulangan ng space, as early as 5 months, nagtatali na. Hindi pa lumalaban yung manok. So ito ay depende sa sitwasyon nyo at saan kayo sanay. Iyon ang gawin nyo. But gaya ng sinabi ko, in general, mas mainam na mas matagal ang mga stags natin sa range. But kung hindi nyo ito magawa, okay na rin. Yung 5 months sa itali mo, basta maganda ang performance ng mga stags mo, maganda ang system ng management mo, ayos din yan. Yung katanungan mo tungkol sa feeds, in general again, kasi puro tayo in general kasi may exceptions lagi eh. Mas gusto ng mga nagmamanok na mas mataas ang protina, around 18 to 19% pag sila ay tatali. Bakit? Nung sila ay nasa range, may access sila sa mga insekto. Ang mga insekto ay animal protein. Mataas ang kanyang amino acids, lalo na yung methionine and sometimes lysine, dahil nga animal source. Pag sila ay tinali, mawawalan sila ng access sa animal protein na galing sa insekto. Bababa yung protein content or yung amino acid content. Kaya para mapalitan yon, mas gusto ng maraming breeders ang mas mataas ang protina pag hinuli at itinali ang mga stags na yan. Para bumuka ang katawan at hindi pumayat. Bakit nila ginagawa ito? Dahil sa panahon na ito, ang aga ng ating mga stag derbies. Kailan buo ang katawan at ang protina o amino acids ang nagbibigay ng magandang muscle at magandang development ng iba't ibang organs ng manok na ilalaban natin. Yung tanong mo man ay supplements. Any vitamins and minerals, pwede na yan. Kasi yung mga feeds ngayon na nanggagaling sa mga feed companies na ginawa ng mga nutritionist, halos nandun na lahat ang nutrient na kailangan mo. Pandagdag na lang yung mga vitamin B supplements, gaya ng Vitamax halimbawa, para gumanda ang appetite ng manok at lumakas kumain. Yung iba naman, nagbibigay
ng amino acid supplements. Ito sinasabi ko na pampabuo ng katawan, gaya ng promotor, para maganda ang development ng stag, mas madaling i-condition pag maganda ang pangatawan bago mo dalhin sa stag derbies. Ito naman kay Jason Brona 249. Ang sabi niya, Sir, ano po ang purpose? Bakit sinasamahan nyo ng inahin ang bagong huling stag? Jason, interesting itong tanong mo na ito. Unang-una, bakit sinasamahan ng babae o female? Very specific ka, inahin. Ganito ang sitwasyon dyan. Ang mga bagong huling stag, nagde-develop na ang kanilang mga male hormones, especially testosterone. Siyempre, pag binigyan mo yan ng babae, na-stimulate yan, yung testosterone nagpapatapang sa kanya. Bago yung huli siya. Usually, medyo mailap yan. Dahil galing sa range, bigla mong kinulong. Halimbawa sa 3x3 o kaya sa square pen. Pag binigyan mo ng female, yan ay kumakalma dahil yung kanyang testosterone ay na-stimulate, tumatapang pag merong pulet o inahin. Bakit inahin? Yung inahin na yan, mature na yan. Lalo na pag nangingitlog. Pag gustong mangasawa yung stag, hindi na tatakbo, hindi na magpupumiglas. So, yung stag na yan, magde-develop ng confidence sa kanyang sarili. Pag pulet kasi inilagay mo na hindi pa nagpapaasawa, habol ng habol, baka madisgrasya pa o mapilayan sa loob ng square pen o ng scratch pen. Whereas kung inahin yan, at nangingitlog na, bibigay yan, mas mainam para sa stag. Yan ang dahilan kung bakit nilalagyan ng female, specifically inahin, para mag-develop ng mas mainam yung testosterone at yung confidence ng stag na yan bago mo siya itali sa court. Mga kasabong, itong management systems na nandito sa ating social media tungkol sa stag management, bagong huli, feeding, supplementation, and everything, lahat ito ay nakaka-apekto sa physical and mental health ng ating mga manok. At gaya ng aking sinasabi, sa performance ng ating mga manok, pambreeding man o panlaban, health is always number one.